Okay, magandang gabi muli sa atin at welcome to our Bible study YouTube channel. This is Pastor Rod and our topic for tonight is may hatol na parusa ang hindi nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ang ating pag-aralan ay paano tayo mapalaya sa parusang ito. Ang sabi kasi ay may parusa, sabi niya sa chapter 3 ng John, verse 18. Hindi inatulang maparusahan ang nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit, hinahatulang maparusahan ang hindi nanampalataya sa Kanya. So, ang hindi nanampalataya sa Kanya, may parusa. So, paano tayo mawala sa parusang ito? Ano ang dapat nating gawin? Okay? So, ating pag-aralan. Ang sabi sa Roma chapter 8, verse 1 to 2, no? Kaya nga, hindi nahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako sa batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, kung ating sundan dito sa Roma chapter 8, sabi niya, hindi na tayo hatulang maparusahan kung tayo ay nakikipag-isa kay Kristo. Ibig sabihin, kasi nga, yung kanina sa Juan chapter 3 verse 18, ang hindi nanampalataya, parurusahan. So dito naman, kung tayo ay nakikipag-isa, kaya nga sabi kanina sa ating tanong, paano tayo mapalaya sa parusang ito? So dapat, makikipag-isa tayo sa Kanya. Kaya nga sabi niya sa Roma chapter 1 verse 2 ay sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Hesukristo. At sabi niya sa verse 2 kasi, wala na tayo sa ilalim ng batas ng kasalanan. Ang lumang tipan ay sa batas ng kautusan kasi sa lumang tipan. Tayo ay pinalaya na ni Kristo kung tayo ay nanampalataya sa Kanya. Sapagkat sa panahon natin ngayon, ito ang ating panahon ngayon na sa panahon ng pananampalataya. Hindi na tayo sa panahon ng kautusan o 10 utos. Kaya nga, dapat ang ating lamang na paraan ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya sapagkat ang bagong tipan kay Kristo ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. At wala na tayo sa batas ng kautusan. Ibig sabihin, yung 10 utos. So, paano tayo makipag-isa ngayon kay Kristo naman? Okay? So, sabi nito, sundan natin sa pangalawang Korinto. Ang sabi sa pangalawang Korinto, chapter 5. Okay, sabi niya sa verse 15, chapter 5, verse 15. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili. So, sabi niya, huwag na mabuhay tayo sa sarili. Ibig sabihin, kung tayo may aral ng Panginoon at sumusunod tayo sa Kanyang aral, dapat mamuhay tayo ayon sa Kanyang aral at hindi ayon sa ating pangsarili lamang. So, sabi nga niya, ay namatay siya para sa lahat upang ang mga nabuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. So, ibig sabihin, nabuhay na muli si Kristo para sa atin.
Kasi kung hindi siya nabuhay, walang kahulugan ang ating pananampalataya, kabuluhan. Kaya nga sabi niya sa verse 16, kaya nga, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na nababatay sa sukatan ng tao. Noong unay, gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na, sabi nga ni Pablo. Kaya nga, ang sino mang nakikipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. So, bago na tayong nilalang. Kung tayo nakipag-isa kay Kristo, dahil hindi na natin sinusunod ang ating sarili, kung hindi, ang ating sinusunod ay si Kristo. Wala nang dati nating pagkatao, bago na tayo. Yun. Kung tayo ba'y nagbago nga talaga. So, sa mga taong walang pananampalataya, hindi po maasang magbago sapagkat yun pa rin ang kanilang sinusunod ang sarili. So, sa tayo may mga pananampalataya na, alam nyo, sinisikap natin na sumunod talaga sa aral at turo ni Kristo. Kaya nga sabi niya sa verse 18, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, di nakaaway, at hinilang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ibig sabihin si Pablo kasi ito, hinilang niya para si Pablo ang mag-ngaral para makapanumbalik tayo sa Diyos. So sabi niya sa verse 19, ang ibig kung sabihin ay ang tao'y ibinilang ng Diyos sa kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo. At nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan at pinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. So tayo, kung may tayong pananampalataya at tayo nanalig na kay Kristo, ang sabi nga niya, nililimot na niya ang ating mga kasalanan. So kung ang taong wala pa kasing pananampalataya, ay ganun niya siya nabubuhay sa kasalanan. So kung tayo nabubuhay sa kasalanan, at nung tayo ay tumanggap kay Kristo, ang sabi nga niya, nililimot niya ang ating mga kasalanan. Kaya nga sabi nga niya, ang ating pakikipag-isa ay naging bagong nilalang tayo at may bagong buhay. Okay. Ang sabi nga niya doon sa Colossus chapter 3. Okay. Sundan natin sa Colossus chapter 3. Ang sabi niya sa Colossus chapter 3 verse 5. Okay. Kaya dapat sabi nga verse 5, kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman. Yan ang bagong buhay natin kay Kristo. Kung tayo sumusunod. Sabi niya, wala na sa inyo mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbolo ng damdamin, masamang nasa at pag-iimbot sa isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. So, pag ganun, ibig sabihin, wala na dapat doon. Bagong buhay na tayo kay Kristo. So, ito ang dapat mawala nga sa atin. So, sabi nga niya, dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Kaya yun ang naayawan niya. Anong kinalulugan niya sabi niya yung makalaman na pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbolo ng damdamin, masamang nasa, at ang pag-imbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Yan ang kinagagalit niya. Kaya nga sabi niya, yan ang kinapupuotan ng Diyos sa tao. Kaya nga sabi niya sa verse 7, noong una, nang pinaghaharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay din kayong kasama ng mga taong gumagawa niyon.
Totoo naman, kahit tayo man, kahit ako man ay nagkasama rin doon dati nung wala pa akong pananalig sa Diyos. Ngunit ngayon, ito ang sabi niya, ngunit ngayon, itinakwil ninyo ang lahat ng ito. Yes, totoo yun. Sa mga may pananalig na sa Diyos at matibay na pananampalataya, ito ay, ang mga bagay na ito ay ito, yung galit, puot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panungayaw at malaswang pananalita. Kaya ito yung, sabi niya, itakwil ng galit. Alam mo, ang totoo lang, ang galit kasi ay isang, alam mo kung bakit si Cain kay Abel, no? Di ba, ano ang dahilan lang doon? Bakit pinatay niya si Cain? Si Cain ba? Alam mo, ang nangyari kasi, dahil lang sa galit. At ang galit kasi, nakakapatay. Kaya yun, at saka yung puot. Yung puot kasi, ito yung bagay na nagagalit mong napakatagal na hindi maalis-alis. At alam mo, ang puot, ang totoo lang, ang puot, ikaw mismo ang sinasaktan sapagkat napupuot ka sa isang tao. Ay ang tao naman na yan, hindi man napupuot sa iyo. Pag napupuot ka kasi, pag naisip mo yun, di ba? Nai-stress ka. Kaya yan ang isang bagay na totoo lang. So sabi niya, at ang sama ng loob, iwasan na ninyo ang panungayaw at malaswang pananalita. Yun ang dapat sa bagong buhay sa Panginoon. So huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. So ang sabi ng Panginoon, hinubad na natin. Kasi nga, ay ganon ang nangyayari kapag wala na sa atin. May bagong buhay na tayo, sabi ni Kristo, kaya ang sabi niya, hinubad na natin. So, at magbihis na ng bagong pagkatao, patuloy itong mababago ayon sa larawan ni Kristo na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. So, kaya nga ang pananampalataya, maging ganap yan sa pamamagitan din ng pananampalataya. Yan ang sabi sa Roma din. Na, ibig sabihin, patuloy ang ating pagsaliksik at pag-aalam ng kanyang mga salita para tumibay ang ating pananampalataya. Kaya nga, yan ang sa ating sabi ko nga kanina, paano tayo makikipag-isa kay Kristo? So, ayon sa kanyang mga salita, at yun ang sabi niya, iwasan na, nagkaroon na tayo may bagong buhay, kaya dapat may iwasan na. Ngayon, sabi nga niya rito, paano magbibigay ng buhay? Kasi ang sabi niya kanina doon sa chapter 2, chapter 8 ng Roma, so chapter 8, sabi niya ay, sabi niya sa verse 2, wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng aking pakikipag-isa kay Kristo. So paano naman ngayon, ito naman ang ating tinanong, paano nagbigay buhay ang banal na Espiritu? Okay? Sabi niya, so paano nagbigay buhay ang banal na Espiritu sa tao? Yeah? Okay, buksan natin dito pa lang tayo sa chapter 8 ng Romans. Umpisa natin sa verse 5. Okay. Ganito ang sabi. Chapter 5. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahumaling sa mga bagay ukol sa laman. Ngunit ang nabubuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Yan. So nagbibigay ng buhay sa atin ang Espiritu sapagkat yung ating pinananaligan na salita ng Diyos, siya ang magbibigay ng buhay doon. Yan. So sabi na sa verse 6, ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay nagbubulig sa kamatayan. Ngunit ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritual
sa Espiritu ay nagbubunga ng buhay at kapayapaan. Yan. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. Ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. So yun ang sabi niya na hindi siya kalugdan ng Diyos ang nabubuhay sa laman. Okay, so sabi nga niya, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. See, maliwanag yun na ang sabi ng Panginoon, kung ang mga salita ng Diyos ay nasa sa atin, na kay Kristo tayo. Pero kung ang taong walang pananampalataya wala sa kanya ang salita ng Diyos, hindi siya kay Kristo. Di ba? So sabi niya pa saan? Maring nandoon sa Diyos-Diyosan, ha? Okay. Kaya nga sabi niya, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na tayo. Di? So pag tayo pinagwalang sala na, mabubuhay tayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos kung ang kanyang mga salita ay nasa atin. Pero kung wala tayong alam na salita ng Diyos, hindi mananahan ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, hindi na tayo alipin ang likas na hilig ng laman kung tayo nanampalataya. Kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay tayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang magagawa ng laman, mabubuhay kayo. Yan. So, mapapatay natin ang gawa ng laman sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa pamamagitan ng pag-udyok ng Espiritu Santo, mawawala sa atin ang isipan ng masasamang isipan. Kaya sabi sa verse 14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Yan. Napatunayan na ba ninyo na kayo ay pinapatnubayan ng Diyos para mapatunayan na kayo nga talaga ay anak ng Diyos? Yun ang patunay na tayo mga anak ng Diyos. Okay. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, ang tinanggap ninyo ay Espiritong pagiging anak. At ito ang nagbigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpatutuo kasama ng ating Espiritu na ang mga anak, na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipag-isa sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama Niya. Ayaw po ba natin na ganun ang mangyari? Na tayo mga dapat maging anak ng Diyos? Kaya nga patunay na kung kayo mga anak ng Diyos, mararanasan ninyo ang patnubay ng Espiritu ng Diyos. Pero kung hindi, kaya ang isang bagay pa, dapat para maging anak ka ng Diyos, na sa iyo ang salita ng Diyos. Sapagkat kung wala sa iyo ang salita ng Diyos,
hindi ka anak ng Diyos. Ikaw ay nilalang lang ng Diyos. Kaya nga, ang sabi ko palagi, lahat tayo nilalang ng Diyos, pero hindi tayo lahat anak ng Diyos. Dahil matibay at maliwanag ang sabi ng Diyos sa Juan. Sa Juan chapter 3. Okay, sabi niya sa chapter 3. Dito makikilala kung sino ang anak ng Diyos at kung sino ang anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumawa ng matuwid at hindi umibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. May sinasabi mismo si Juan na talagang mayroong anak ng Diyos at mayroong anak ng Diablo. Okay. So, maliwanag ng ating paano nagbigay buhay ang banal na Espiritu sa tao. So, makikita natin yung ating basa na sinabi ni Pablo doon sa Roma chapter 5 na binasa natin. Kaya nga may pananampalataya, may parusa sa walang pananampalataya sa Diyos. At mapapawalang sala lamang tayo sa parusa sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pamumuhay at ating ipamuhay ang kanyang mga aral sa pamamagitan ng kanyang mga aral. Sabi ko nga ay okay. So kaya nga kung kanina sa ating paano tayo mapalaya sa parusa nito. So mapapalaya tayo sa parusang yan kung tayo ay mayroong pananampalataya sa Diyos, ating pakikipag-isa sa Diyos. At mamalaya lamang tayo sa parusa sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Jesucristo at sa pamamagitan din ng pamumuhay ng kanyang mga aral. Dapat ipamuhay natin ang kanyang mga aral. Kaya napakahalaga na malaman natin na sa mga taong makapakinig na wala pang ganap na pananampalataya, alam nyo, ito ang sabi ng Panginoon. Mismo dahil sa Juan ito natin nabasa sa Ebanghelyo na ang Panginoon Jesucristo mismo ang nagsasalita. Kaya sabi niya, hindi na parusahan ang nanalig sa kanya, suunit ang walang pananalig sa kanya ay parurusahan siya. So, mapapalaya lamang tayo kung tayo ay nakikipag-isa sa kay Kristo. Ibig sabihin, sinunod natin ang kanyang mga aral at ating tinanggap ang kanyang mga aral, pinaniwalaan at ating sinunod at ipinamuhay. Yan ang mapapawalang sala tayo sa parusang sinabi ng Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos at tayo ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Ama, sapagkat ipinaalam mo sa amin, Panginoon, na ang walang pananalig sa iyo ay talagang mayroong parusa at hindi magmimintis. Talagang parurusahan. Subalit, Panginoon, gumawa ka rin ng paraan kung paano kami maligtas sa parusang iyan, na sa pamamagitan ng aming pakikipag-isa sa iyo, sa aming pagtanggap ng iyong mga aral at salita at aming pamuhay. Kaya salamat, Panginoon, sa aral na ito. Kaya nga, Lord, sa mga nakikinig at makapakinig pa nito, Panginoon, buksan mo ang kanilang puso at isipan at pangunawa para maunawaan nila mabuti ang mga aral nito at makasunod sila. Ama, salamat at sa iyo namin ipinagkatiwala ang mga pag-aaral na ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magandang gabi at huwag kalimutan na i-share at sa mga hindi pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe nyo at mag-share para makarating sa malayo at sa maraming tao ang ating pag-aaral at marami ang makapakinig at makarinig ng ating mga aral. Maraming salamat